Alright, okay. Mga kapuso, eto na. Yung may mga problema po sa lalo yung mga nakabili ho ng motorsiklo, yung mga ORCR ninyo, hindi pa binibigay sa inyo, bayad na ho kayo. Yan yung mga tanong na madalas ho namin matanggap dito, mga kapuso, yung mga reklamong ganyan eh. Tapos yung problema ho natin sa lisensya, license card, yung plaka. Kamusta na ba yung plaka natin? Yung iba nagbayad na ng plaka pero hanggang ngayon hindi pa natatanggap yung kanilang mga plaka. So marami ho tayong mga tanong, mga kapuso, pati yung open deed of sale. Sinasabi mo kanina, Attorney Shea, kung ano po ang peligro nito, mga kapuso. Pinapayagan ba ng batas yan? Parang nang pinapayagan no? Yung open deed of sale. May risk yan, sir. Pero may risk, may risk no? din. Pero may risk, no? So sige, bato nyo lang sa amin yung inyong mga tanong dahil nasa linya na po natin ang Assistant Secretary po ng DOTR. Siya po ang may hawak. Siya po namumuno sa Land Transportation Office, LTO. Si Assistant Secretary Vigor Mendoza. Attorney Vigor, magandang umaga. Si Joel, si Director Shea po ito. Oy, magandang umaga, Joel, no? Salamat sa pagkakataon to. Wala kayong pinagbago. Parang hindi kayo tumanda. Ikaw lang. Matagal ko nang kakilala kasi si Atty. Mendoza at marami na tayong mga pagkakataon na siya ay nakasama, no, sa palatuntunan. Okay, ganito, pag-usapan natin yung problema natin sa ORCR. Ano bang panuntunan doon, Attorney Vigor? Pagka ba nabayaran mo na ng kumpleto yung sasakyang binili mo, minsan pinapaikot-ikot pa raw mga tao pinapabalik-balik Hindi daw binibigay kaagad yung kanilang mga papeles. Opo, ito po pinag-usapan nun namin sa mga motorcycle at saka motor vehicle dealers, no? Para kwentas klaras na tayong lahat. Sabi ko, meron kaming oras na pinag-usapan na dapat for the time magbayad ang isang customer nila, they have exactly 15 days, no? Para ibigay doon sa customer, sabihin sa customer, yung plaka at ORCR niya ay handa na. So, 15 araw lang po yan. 15 days lang binibigay ninyo. Vehicle, kailangan yung ORCR at plaka nasa iyo na. Okay, pagka nakumpleto mo yung bayad, after 15 days na hiningi mo, yung ORCR mo, dapat binibigay na sa iyo yan, Attorney Vigor. Tama ba? Opo, kadalasan po yan, di ba? Kadalasan di naman full payment, no? Naka-financing yung iyong sasakyan, no? Opo. Pero from the time mag-down payment ka or magkaroon ng letter of guarantee sa banko yan, tumatakbo na po yung 15 days na yan. And within 15 days, dapat nasa iyo na yung plaka at ORCR mo. Kami naman sa LTO, ang commitment namin sa dealer, pagka-submit sa amin lahat ng dokumentong requirement at pinag-usapan na namin kung ano yung mga requirements, we have 5 days, no, para ilabas yung ORCR at plaka dito sa ating mga dealers na to. Hindi ba nagkakaroon ng, kasi madalas daw ang kinakatwiran ng mga dealer, may problema pa sa LTO, hindi pa nire-release sa LTO Kayo parating sinasangkalan na asik wala bang hindi ba nabibilao ka ng proseso dito po sa LTO? Hindi po, no. In fact, Joel, no, as of Friday, no, yesterday, halos 500 show cause orders na inilabas namin sa iba't ibang dealer nationwide, no, na nahulihan namin na matagal na nasa kanila ang plaka pero hindi nila binibigay sa ating mga motorista at sa mga customer po nila. So we have asked them to explain, no. In fact, meron na tayo mga bibigyan ng penalty from fine to suspension of operations. Para talagang malaman nila that LTO is dead serious, no, in implementing this guideline. At putos na rin ng presidente po yan, no, na we have to crack the whip, that we have to discipline the dealers who continue to blame government na may problema sa LTO, ganyan, when well in truth, ang plaka po nasa kanila na. Anong kadalasan motibo? Bakit ginagawa ng mga dealer ito? Ang nakita namin, kahit sa motorsiklo, Joel, no, kasi under in-house financing yung motorsiklo. Minsan, hindi nakakapagbayad ng amortisasyon yung kliyente nila, no, after the first payment, they had to hold yung plaka. Sabi ko sa kanila, huwag nyo gawing collateral yung plaka para sa pagbabayad ng in-house financing nyo.
kailangan ibigay niyo yan regardless of whether nakakapagbayad sa inyo o hindi. That's a separate transaction sa inyo yan. Pero kailangan po may plaka na yan. Okay. Kadalasan, Attorney Vigor, mas gusto ho ng mga dealer na hulugan eh. Pero may pambayad ka Opo. naman ng cash, di ba? May Opo, pambayad ka ng cash, pero correct. Well, ayaw nila ibenta sa'yo ng cash yung item. Opo, karamihan talaga in-house financing ang mga motorcycle dealers, especially, no? Pero sabi namin, kailangan ibigay niyo yung plaka. Regardless kung nakakapagbayad siya ng amortization o hindi, no? Huwag natin gawing collateral ang mga plaka sa inyong in-house financing. Mhm. Legal ba yung pagmamaneho ng walang ORCR? Ano bang dapat gawin kung wala pa yung ORCR tapos hindi naman talaga kasalanan ng motorista? Within the first 15 days, hindi ho illegal yan, no? Pero after that period, dapat may ORCR na po nila. At the very least. At the very least may kopya. Miskin na Xerox Opo, copy. opo. Correct po. Okay, kung wala sa kanila yon, anong mangyayari sa sakyan nila? Pwede mahuli po yan ng mga undocumented vehicle, no? May kakakulang penalty po yan. O kundi naman, kung talagang hindi mapatunayan na siya may-ari ng sasakyan, pwede rin ma-impound pa ho yan. Pwedeng ma-impound. No? Pero kung hindi naman nila gusto itong nangyayari, yung wala silang papeles dahil hindi sila binigyan ng dealer, ano pwede nilang isabihin sa dealer? Hindi pwedeng manehuhin to ng walang ORCR. Kaya nga siya maganda itong pagkakataon, Joel, no, na audit namin siya. Sabi, within 15 days, no, from the time bayad po sila, karapatan po nila na kunin ng ORCR at plaka sa mga dealer na yan. At kung hindi po mangyari yan, pwedeng nila po isumbong po sa amin at kami po ang sisita sa dealer. Alright, meron ko pang tanong, Attorney sa ORCR issue. Kasi marami pa tayong paksa kay Attorney Vigor eh. Sige, tuloy mo, Attorney Actually, She. sir, yung aming nare-receive sa DTI na complaints, napakadami on ORCR. From January to April, yung pumasok sa system namin, around 168. And yun ang problema lagi, ORCR. Sir, saan po ba sila pwedeng magreklamo, no, sa inyo po sa LTO pag ayaw talaga ibigay? Meron po tayong hotline number, no? 24/7 po yan. I'll get it in a while, no? Para ibigay ko natin sa nakikinig po sa atin. Mag-message lang po sa amin doon, no? At we are proactive here also, no? We are proactive yung ating mga enforcers. Pag merong makitang sasakyan na wala pang plaka, inihinto po nila yan para makuha yung sales invoice, no? Pinipicturean nila yan, tapos pinapadala ho sa amin para ma-show po sa order ho namin yung mga dealer kung bakit wala pang plaka, wala pang ORCR, itong particular vehicle na to. Pwede bang dumiretso sa inyo magreklamo? Kasi nabibilaukan na rin actually ang DTI sa sobrang reklamo sa kanilang ORCR. Parating sinasabi ng DTI, wala ko kaming no wrong door policy po rito. Hatid do namin sa LTO ito pong reklamo ninyo. Opo, pinapakuha ko lang yung hotline number po natin before this interview ends. Ibibigay ko po yung hotline number ng LTO at doon lang, i-message lang mo nila yun, yung reklamo po nila. Name of dealer, kung saan sila bumili, no? At saka yung pangalan po nila at yung conduction sticker, kung meron man, kung kotse po yan, o kung may sales invoice sila, picturean lang po nila at padala sa amin. Alright, pagka medyo diskumpiyado ko doon sa dealer mo, sinasabi parati sa iyo na wala pa yung ORCR, nasa LTO pa. Saan ba pwedeng i-follow up ng ng bumili sa LTO? Alam mo, sa hotline number na namin, Joel. Yan lang hotline, no? Nila yan. Oo. We will get back to them. Sige, mamaya bago ho matapos ang interview, babanggitin ni Attorney Vigor Mendoza ang kanilang hotline, pero puntahan natin ang lisensya. Attorney She, may lisensya ka na ba? May card ka na? Oo, sir, meron akong lisensya. Pero IBP. Hindi driver's Hindi, kasi nagkaroon tayo ng problema before, di ba, sa license card. Pero Correct. as of late, Attorney Vigor, ang dami nyo ng da-deliver na mga license card dyan. Ano ba update natin sa mga plastic printed license cards? On the supply side, tuloy-tuloy po ang delivery ng ating supplier as far as license cards is concerned, no?
sapat na po yung ating na bid out na lisensya, plastic card, until end of the year. No? In fact, ang pinoprojecta namin yung for 2025. No? Ang nagiging problema, there's no perfect system talaga. Yung mga engraver machines namin, no? May mga engraver machines na medyo pag uminit masyado ang environment, kailangan namin isarado. No? Sa edad na rin ng mga engravers namin, 7 years old eh. So we are also acquiring, binibid out na po ng DOTR, the acquisition of new engraver machines. Para by end of the year, bago na po, masasagot po namin, magiging mas efficiente yung ating mga engraver machines para tuloy-tuloy lang po ang production ng ating mga lisensya. Kapag sa supply side, wala na problema po yan. No? And then we reach out, no? Kami na po pumupunta sa mga barangay-barangay, sa aming airport, sa aming e-patrol, para dala-dala na ho namin yung aming mga lisensya. Pwede na sila mag-renew ng kanilang lisensya dun sa mga e-patrol na yun. Director She. Oo, sir. So parang wala na talaga tayong backlog ngayon sa lisensya. We have a final backlog itong Hunyo. Yung mga lisensyang in-issue from January to March 2024, no? Doon natin ilalabas sa June, itong buwan na to. By July 1, wala na po tayong backlog. Magandang balita. Kaya hindi kayat natin lahat ng mga papel na lisensya, i-convert na po nila sa plastic license, no? Yung plastic card po natin. Pwede na silang magpunta sa mga opisina ng LTO, sa mga regional offices para mapalitan yung papel doon sa plastic? Kung saan po sila kumuha ng paper license, doon dapat sila bumalik at kunin yung kanilang plastic cards. No? Okay. So, anytime, pwede na akong pumunta para mapalitan po yung inyo pong papel na lisensya. As of end of May, Joel, no, napansin namin, meron pang higit kumulang 200,000 tao na may hawak na paper license na hindi pa nila kino-convert to a plastic card. No? Kaya hindi kaya namin sila na kung pwede, i-convert yun na. Nandiyan na naman yung mga cards po natin. There's no reason na by the end of this month of June, no, there's no reason bakit may backlog pa tayo. Okay. Ngayon ba, pagka new applicant ka, pag nag-apply ka ng lisensya na, bigyan ka na, pahintulutan ka magmaneho, plastic na kagad ang makukuha mo? Opo. Plastic kagad ang makukuha mo. Hindi na ho yung mga papel na pababalikin ka pa. Hindi na. Tapos na po tayo sa... Ay, salamat naman kung ganon. Papel na lisensya. Meron lang mga tanong dito, Director She, no? Bato natin kay Attorney Vigor. Dito po sa Antipolo, LTO, wala pa rin pong plastic cards. Opo, kasi yung ating opisina, meron na po dyan. Meron na dito. Ito lang hong linggong ito, nagkaubusan kasi marami hong kaming mga outreach po dyan sa Antipolo area na hinikayat namin yung mga tricycle driver na kumuha ng lisensya. So, meron kaming usapan sa mga regional district offices. Pag ang inventaryo nyo po ay bumaba for less than 2 weeks, kailangan mag-order na po kayo para mas ma-resupply na po kayo ng lisensya. Pero naayos na po yun sa Antipolo kasi pinagsabihan namin yung ating opisyalis dyan, huwag nyo pa pababayaan yung inventaryo nyo bumaba ng less than 2 weeks. Okay. Ito, pag-usapan natin yung huli. Ikaw, nahuli ka na ba? Nag-violate sa daan, Director She? Oh, sir. Seatbelt. Seatbelt. Bawal yun. Dapat naka-seatbelt ka. Pasigasin po kami ng seatbelt na French. Oo nga po. Naku, merong uso ngayon na Attorney Vigor. Binibentang t-shirt na merong imprenta ho ng seatbelt. Kala mo naka-seatbelt, yung pala t-shirt lang. Ganun po ba? Hindi naman ganun yung sakin, sir. Ang Pilipino, ang galing magandang na solusyon, no? Oo nga po, enterprising eh. Pero eto, ano ba ang usually ba talaga pag nahuli ka, kinukumpis ka ba lisensya? Opo. Kukumpiskahin talaga. Sa LTO manghuli, kinukumpiskahin. Kukumpiskahin. Okay. Maari ba kayong tumanggi na ipakita yung lisensya ninyo pagka hinuli kayo? Ano bang mga uri po ng violation ang dapat may katumbas na parusa ng pagkumpiska ng ating lisensya? Meron pong specific penalty po dyan, the refusal to present license.
pwede po kayong makatuhan ng driving without license pag hindi nyo pinakita ang inyong lisensya. So pagka sinita ka, kailangan mo talaga ipakita ang lisensya mo. Ay, opo. Kung hindi, driving without license po kayo, di ba? Malaki po penalty niyan. Plus, pa-impound pa ang sasakyan nyo kasi hindi nyo pwede gamitin at the time ma-apprehend ka ng driving without license. Alright, meron na raw sinasabing ano tawag dito? Kaso galing po sa binabaho ng may jurisprudence na ika nga na bawal daw kumpiskahin ng lisensya. Tama ko ba 'yon, Atty. Vigor? Pero that's as far as the local government is concerned. Hindi na sila pwede mag-kumpiska ng lisensya. LTO lang po at yung mga deputized agents ang pwede mag-kumpiska ng lisensya. Okay. Mga LTO deputized agents lang po, no? Pwede kayong pagka LTO po, flying squad ang umuli sa inyo at kinukumpiska lisensya ninyo, pwede ho nilang kumpiskahin po yan, no? Pwede po yun. Okay. Legal bang, tama po, no? Ito. Legal bang mangumpiska ng lisensya yung mga traffic enforcer sa mga lungsod at probinsya? Ano ang dapat gawin kung sakaling may nakumpiska ng lisensya na hindi kinatawan ng LTO? Opo, unless they are deputized by LTO, no? Otherwise, ang local government po ay hindi pwede mag-kumpiska ng lisensya. Alright. Gusto mo na bang tanungin yung plaka natin? Director She. Oo, sir. Sir Asek, may mga backlog pa rin ba tayo sa plaka, sir? Opo, sa motosiklo, ang malaking backlog po natin sa motosiklo, dito sa mga hybrid electric vehicles, meron tayo mga kumigit-kumulang 30,000 backlog. No? Sa mga motor vehicle units, meron pa tayong konting backlog ho dyan dahil late na rin ho nasabit sa amin yung mga papeles. Kaya hindi kahit namin yung mga dealer na isabit ka agad sa amin. Online na po ang submission po namin para hindi na sila mahirapan. Pero yung mga motor vehicle po, pati yung mga electric hybrid po natin, lahat po yan matatapos ang backlog itong buwan na to. No? Yung motorsiklo lang po, medyo malaki-laki backlog natin dyan, mga 10.3 million. No? Kaya ang ating utos ng presidente po sa atin, matapos po ang backlog ng motorsiklo at the latest by July 2025. Okay. Pero yung Asek, supply ito naman ng plaka, dire-diretso po yun. What's causing the delay? Production? Ano bang yung proseso ba? Papeles? Tama ka, Joel. The one is the limitation of the production capacity ng planta. No? Nag-24, nag-3 shifts na tayo sa planta pero talagang marami ng backlog. No? Itong backlog naman to is an accumulation of planes na hindi na-produce, na-distribute no? Since 2014. No? For the last 10 years, nagdagdag yan. Ang rason naman dyan, ang sinasabi sa akin, dahil during those times, yung budget yata na nabibigay sa LTO para mag-produce ng plates, kulang kumpara sa pangangailangan ng LTO. Oo, ako nakakuha ng datos recently na meron pala taon-taon, meron tayo mga bagong sasakyan, mga 80,000. Tama ko ba yung datos ko, 80,000 new vehicles every year? Hindi lang, Joel, no? Ang datos po natin on a monthly basis is around 200,000, no? Ang ating nadadagdag na sasakyan sa daan buwan-buwan. 200,000. Mga kumigit-kumulang mga 140,000 are motorcycles. 70%. 30%, mga 60,000, yan ang motor vehicle. Sa sobrang dami talagang buwan. magkakaroon tayo ng backlog sa sobrang dami ho ng kinakailangan bigyan ho ng plaka. Pero ang plant capacity po natin, no, we are producing around 1 million plates a month, no? Kaya ho natin mag-produce yan. Kaya as far as yung current usage is concerned, yung pinagagamitan natin sa araw-araw na pangangailangan, kaya-kayang i-cover ng ating planta yan. No? Okay. Ang nahihirapan lang tayo talaga dito sa backlog ng motorcycle. Pero sa motor vehicle, wala po. In a few days, wipe out na ho namin yung backlog na yan. Alright, sinasalansan lang po namin, Attorney Vigor, yung mga tanong natin sa text messaging system natin. Pero in the meantime, magpapaalam muna tayo sa GTV. Bye GTV! Bye-bye. Pero tuloy-tuloy po kami sa Super Radio DCWB, sa ating mga Super Radio station sa buong Kapuluan. Siyempre sa Facebook, mga kapuso, tuloy-tuloy din po tayo. Ito mga tanong ito.
Okay na ba si o ililipat natin sa landline? Okay siya. Okay siya. O si Attorney Vigor, paano po yung nabili ko ng cash 2020 pa? Pero until na wala pa rin pong plaka na ini-issue ng binilhan ko. Meron na rin po akong ORCR. Ano po yan? Sasakyan o... Sasakyan po eh. kotse o motorsiklo? Wala siyang binanggit dito. Wala siyang binanggit dito. Pero binili daw niya ng 2020. Motorcycle. Motorcycle po. Ayan. Umabol po sa atin. Yung motorcycle lang po ang challenging po sa atin, no? Kasi our backlog there is around 10.3 million. Pero kung ipagbigay po alam nila, doon sa ating, as I said, hotline number, we can check kung nakapila na po sila sa production site. No? Speaking of hotline number, Joel, ito ang aming hotline number. Sige nga po. Nakikita nyo. Please. Pero hindi. Banggitin nyo, Attorney. It's 0929 292 0865. 0929 0929 292 0865. 0865. Ito, hotline ninyo. Lahat ng concern sa LTO pwedeng dito ipahatid. Lahat po. Pero ito, messaging lang po to. Walang voice call. Kaya kung pwede i-message, may Viber rin po to. So kung meron silang mga images or yung gusto nila pa-follow up sa amin yung kanilang sasakyan, may plaka na po, dyan na padala lang po nila yung sales invoice or ORCR para sa ganoon, ma-check po namin at babalikan po namin sila. Alright. Grabe lang ha. Ang dami palang mga motorsiklo na i-release buwan-buwan. Sabi ni Attorney Vigor, doon sa 200,000 vehicles, 140,000 doon, mga motor. Ang backlog po natin sa plaka ho na motorsiklo, sabi ho ni Attorney Vigor, nasa 10.3 million. Diyos ko. Opo. Kailan ba matatapos itong backlog na ito? Kailan natin makukompleto yan, Attorney? Nabawasan na po yan, no? Ang parang minana ng administrasyon na to is around 11.4 billion backlog. Ngayon, nababa na po natin ng 10.3 million. Ang utos ng presidente, matapos to by July of 2025, next year. Tapos na po itong 10.3 million na to. Ayun. Baka nyo na lang next year, no? Baka makatanggap niya na ninyo yung plaka ninyo. Okay. Bigay lang nila sa hotline number kasi kung 2020 po yan, no? Baka nakapila na po yan. Next in line na po yan. Okay. Attorney She, meron kang tanong sa plaka pa rin? Bago po, tayo sir, magpuntungo doon sa ibang paksa. Ito rin nasa Text Connect din natin yung 2015 pa. Lumang plaka na papalitan po ng bago. Ay, oo, yung white plate ba 'yun? Attorney Vigor, hanggang ngayon hindi pa nabibigay. Green plates pinapalitan natin sa bagong white plates natin, no? Yan naman po matatapos pang 1.5 billion po ang pinapalitan po natin dyan, mga 1.5 million plates, no? Yan po matatapos by December this year. Okay. Paano daw malalaman kung legit o fake yung deputized LTO agent? May ID. May ID? ID po yan. Kailangan check nyo po yung ID. Kailangan may ID, mga May kapuso, no? po yung ID yan. Kung yung ID, pinrenta po sa Recto. Ay, photograph nila. Special ID po ba yun, sir? Grabe. Kaya nga, pinag-aaralan namin yung mga deputized agents kasi yun na nga, gumagaling yung imprenta, no? Kasi yung aming ID na ini-issue sa mga deputized agent, no? May ID po yan, may signature yan, may hologram po yan, no? Pero minsan tagagaya pa rin. Talagang hirap pa to come up with a foolproof security ID, no? Pero at the very least, dapat may ID po yung taong huhuli na deputized po siya ng LTO. Alright. Ito, may tanong dito. Dahil nga, tayo po ay nasa in the age of technology na, Attorney Vigor, in lieu of original driver's license, pwede bang ipakita yung digital copy? Halimbawa, nasa cellphone, pinicturan, kung incidentally naiwan sa bahay yung original license. Opo, we are now coming up, no? Siguro ito in coordination with the ICT. Ito yung e-license natin, no?
electronic license po natin. We'll come up with the proper guidelines para yung mga enforcers po natin properly informed. Pero yes, doon tayo papunta. Siguro within this year, dapat mas widely accepted ang electronic licensing. Ayun, mga kapuso. Pero habang wala pa yung guidelines na yan, dali nyo muna yung lisensya ninyo. Huwag nyo kakalimutan. Tsaka sir, baka Opo, malobat opo. yung phone. Malobot yung phone, no? Oh, pasensya lang po. Kasi again, the issue here is the security, no? Kasi baka kopyahin o Oo. baka ipeke yung electronic licensing. So we're putting the proper security measures para lang hindi mapeke yung electronic na license na, no? Alright, bago natin ituloy yung mga tanong ng ating mga taga-subaybay, ito mahalagang matanong ito, malinawan natin to, Attorney She. At binabanggit ni Director She kanina pa ito, no? Yung open deed of sale. Meron bang peligro yan, Attorney Vigor? Yung halimbawa, ito Opo. recently, di ba merong road rage Yes, sir. na nangyari sa Makati? Opo, Nakuha yung plaka, natuntun, taga Las Piñas yung may-ari. Yung pala, naibenta na nung may-ari. Pero hindi pa tina-transfer nung nakabili itong road rage suspect yung papeles nung kanyang nabiling sasakyan. Ano ba ang panuntunan doon na Attorney Vigor? Opo. Maglalabasan tayo ng memo this week yan, no, Joel, no, na kailangan po talaga nila i-update ang nabenta po nila, malaman ng LTO. Kasi ang laki sa kabal sa isang registered owner, pag yung sasakyan ma-involved sa isang aksidente o isang krimen, no, the registered owner is presumed to be liable. And damay po sila kung may kaso po yan, kung may investigasyon, damay kaagad po sila dyan. So it is always the advantage of the seller of the vehicle na ipagbigay alam sa LTO at bigyan kami ng kopya na nabenta na po nila yung sasakyan na yan. And we're coming up with the guidelines again, no, to make it easy for them na irehistro yung kanilang yung dokumento ng pagbebenta, yung deed of sale, na para ipakita na nalipat na nila yung sasakyan sa ibang tao para ma-correct na namin yung records. Otherwise, in case of an accident or if the vehicle is involved in any anomaly or crime, sila po ang presumed liable. Okay, so ang bulk ng responsibilidad doon sa nagbenta. Tama ba? Ito, naibenta ko na. Opo. Papakita Opo. ko na sa LTO. Ito yung mga Opo. papeles na naibenta ko na yung sasakyan para alam na ng LTO, hindi na sa ito. Hindi na ikaw ang may-ari. Ano responsibilidad doon nakabili, Attorney Vigor? Opo. Alam nyo, normally, di ba, pag nagbenta ka ng sasakyan, pinapaubayan nyo na po sa nakabili yung paglilipat ng Opo. pangalan sa ORCR. No? Mm-mm. Ngayon, pero as far as LTO is concerned, whatever internal arrangement the buyer and the seller has, no, kahit pinaubayan na po sa buyer yan, as far as LTO and the public is concerned, sabi sa batas, kung sino po ang nakarehistro sa talaan ng gobyerno, siya po ang presumed liable. Kaya nga the seller, kailangan pag pilitin nila yung buyer, na ilipat kagad yung pangalan ng sasakyan sa kanila at bigyan sila ng katibayan na talagang nalipat. The seller cannot simply wash their hands at ibigay lang sa buyer yan. No? Kasi pag hindi ginawa ng buyer yan, damay pa rin yung seller. Yun nga So talagang bulk of the responsibility is on the seller, mga kapuso. So kailan nyo ilalabas yung guidelines, Attorney Vigor? Itong darating na linggo, we will require everybody to update their information, no, kung Okay. residents sila, kung totoong may-ari, and we will make it try as simple as possible para hindi daw sila mahirapang i-correct yung mga entries sa kanilang ORCR. Alright. May tanong si Director She. Asik ito naman, may mga innovation kasi sa pagbebenta, no? Yung tinatawag na assume balance. Ano ba yung risk dyan ng seller Opo. at saka ng buyer sa ganyang arrangement, sir? Ganyan naman po ulit, no? Kung sino po ang registered owner, siya pa rin ang magiging presumed liable in case of any accident or crime involving the vehicle. No? Kahit may mag-assume ng balance, kailangan masigurado ng seller na yung pangalan niya ay wala na po dyan sa talaan ng gobyerno. Opo, sir, and since assume balance yan, We di ba? are So talking in fact, Joel, no? Mm-hmm. Opo, we are talking in fact, Joel, to
to the Bankers Association, to the banks, to the financing institutions na part of their responsibility kasi sila rin yun, yung assume balance para Opo. tuloy-tuloy ang amortization ng sasakyan, no? It's part of their responsibility to make sure that any changes in ownership of the vehicle should be reflected in the records of LTO. Okay, alright. Sige. Meron daw a traffic violation notification scam? Ano ba itong balitang ito, Attorney Bigor? Oo, di ba sa Facebook, merong lumalabas o sa SMS na kayo ay nag-violate, kailangan nyo magbayad, ganyan, no? Wala pong ginagawang ganyang LTO. Yan yung pina-coordinate namin sa Cybercrime Division ng PNP para may maimbestigahan po. But the LTO never does that. No? Hindi kayo i-text o i-message ng LTO na meron kayong violation. No? Naka-alarma ang lisensya nyo, naka-alarma ang sasakyan nyo. We will send a formal notification, no? Either by email or by personal delivery or by post office na yung sasakyan mo o yung lisensya mo ay naka-alarma. But we will never do it through text or social media. Ano ulit ang paraan para ipaalam ninyo yung violation ng isang motorista para alam nila na legit yan o hindi? Either by email kasi mayroong registered email po sa amin, or by courier, personal delivery, or by the post office. Ang text hindi po po kung saan ginagamit sila ng LTO para paalam sa inyo na meron po kayong may violation kayo. Wala pong gano'n, no? Scam po yan. Tama po yun. Hindi namin ginagamit ang text or any social media platform. Alright, Director She, baka may mga tanong pa tayo dito sa ating mga listeners. Ito, siguro. Joel, if I may also take advantage sige of this po. opportunity, Opo. na-mention natin social media, maglalabas rin po kami ng panukala ng memo tungkol dito sa lumalabas sa Facebook ngayon, yung mga temporary or provisional plates, no? Wala pong ina-approve, ina-authorize, ina-accredit ang LTO as far as these plates are concerned. No? In fact, maglalabas po kami ng memo na after 15 days, pagkabili nyo ng sasakyan, no? Dapat yung original plates na ang kinakabit nyo. You cannot use any improvised or temporary plates after 15 days from the time yung sales invoice nyo, yung date of recording. Kasi mana yan, dapat naman ang dealer ibigay na sa inyo yung plaka at ORCR. So, maglalabas po kami dyan. Kaya yung nakikita ko po, huwag na sila bumili ng temporary plate or improvised plate. Because ipagbabawal na po namin yan. No? Kailangan na po gamitin nila yung original plates. Ginagawa kasi ng ibang motorista natin yan, Joel, dahil para makatakas sa color coding eh. Oo nga, totoo yan. Sinisita na po natin yan. Yun. Alam natin na itsura no? Kung peke o hindi. Opo. We know it very well. At saka meron hong QR code yan na kaya namin mo i-scan yan. No? So, malalaman natin kung peke o hindi. At saka hindi hinto natin sa daan na yung mga sasakyan na using improvised or temporary plates. Mas lalo na yung mga nabili last year. No? Dapat may plaka na yan. No? So, ngayon, warning lang, soft reminder. No? Pero, in certain territories, in certain sectors, mag-i-post na kami ng no plate, no travel. No? For example, may mga tricycle groups na binigyan na namin ng plaka yung mga tricycle sa isang local government unit. No? So we will be announcing, at least as far as those tricycles and those local government units, no plate, no travel na po sila. In certain territories, no, island provinces for instance, na kompleto na po yung mga plakang dinabas po namin, mag-announce na po kami ng no plate, no travel. Until such time, as yung buong bansa, no plate, no travel na po yan. Siguro if ever lang yung motorsiklo, baka magtagal-tagal na konti. Pero yung mga four-wheeled vehicles and more, no, yan po ang i-post po natin. In fact, we're also talking to the expressways. Lahat po ng pumapasok sa expressway, kailangan ho ng may plaka. All right. I think we've covered enough concerns regarding the LTO, pero mukhang kinakailangan pa natin magkaroon ng part 2 po nito. But in the meantime, Attorney Bigor, salamat sa oras mo. Paulit natin yung hotline number natin para doon sa mga may concern sa LTO.
Joel, maraming salamat sa pagkakataon. It's 0929-292-0865. 0929-292-0865. Yan po ang, Opo. ano po yan, walang sasagot dyan. Basta text nyo lang. Yun yung mga concerns. Text message lang, Viber message, pwede rin po. May matatanggap ba silang parang receipt of your text or your complaint dito sa hotline na ito? Pino-confirm mo namin yan, tapos binabalikan po natin yan. Binag-monitor po dyan yung reply po niyan. Meron po yan. Alright. Okay. Attorney Vigor, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you, Senator Joel, maraming salamat. Anytime. Thank you. Attorney Vigor Mendoza, LTO Chief. Mga kapuso, puntahan. Kikilingan, walang